Good evening sa lahat ng mga kapatiran ko sa Panginoon, ah, at maging sa mga nag-o-online. Sa gabing ito, nandito na naman tayo. Ito naman ang araw ng ating midweek service. Nakita na naman tayo. Samahan niyo akong manalangin sa mga oras na ito. Amang banal, Diyos naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at sinasamba ka po namin, Lord, sa Espiritu at saka sa katotohanan. Tinataas namin, Panginoon, ang iyong dakilang pangalan. Ikaw po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang Diyos na may gawa ng langit at lupa. Ikaw po ang Diyos ni Abraham. Ikaw po ang Diyos ni Jacob. Panginoon, sa iyo po ang kaluwalhatian, ang kadakilaan. Sa mga oras na ito, Panginoon, ay buong puso po kami na lumalapit sa iyong dakilang presensya. Kami po ay nagpapakumbaba. Lord, patawarin po kami sa lahat po naming mga kakulangan, sa lahat po naming mga naging kasalanan, Panginoon, Father God. Alam namin, Lord, na hindi mo po marinig ang aming mga dalangin. Gawa po ng aming mga kasalanan, sa po, Panginoon, naghadlang sa amin upang kami hindi mo po marinig, Panginoon. Sa mga oras na ito, Panginoon, ay tinataas ko po sa iyo ang aming midweek service, ang mensahe, Panginoon, na aking ipahayag sa iyong mga anak sa gabing ito. Inanyayahan ko po, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu na sa pong manguhuna sa akin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagbibigay mo po sa akin, Panginoon, ng opportunity, Panginoon, Father God, na maipahayag ko po, Panginoon, ang iyong banal na kasulatan, Panginoon. Ikaw po magbukas sa aming pangunawa, espiritual na pangunawa, Panginoon, at aming espiritual na pandinig, upang lubos po naming maintindihan, maunawaan, Panginoon, ang iyong mensahe sa gabing ito. Marami pong salamat, Panginoon. Ang lahat na ito aking dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu, at ang lahat ay magsasabi ng Amen. So, kumusta naman mga kapatid ko sa Panginoon? 7 buwan na ngayon sa ating pakikibaka sa COVID-19 o pandemic sa buong mundo. At hanggang sa mga araw na ito ay patuloy pa rin ang ating bansa o sa buong mundo na nakipaglaban, gumagawa ng mga paraan ang ating bansa upang masugpo, upang matigil na itong COVID-19 na ito. Kung ating pong matandaan na nitong taong 2020, pagpasok pa lang sa buwan ng January, bago ang COVID-19, ay pumutok yung Bulkang Taal. Maraming nasawi, maraming mga nasalanta ng mga kabuhayan, maraming ding nawalang mga tahanan, nawasak dahil doon sa pagputok ng Bulkang Taal. At hindi pa nakarecover ang ating bansa sa pagtulong doon sa mga nasawi, ay dumating naman itong si COVID-19. Buwan na ngayon ng bear, ito yung tinatawag na bear month, no? At siguro mga 100 days o 99 days na malapit ng darating ang Pasko, no? Last year, pagpasok pa lang ng bear month, ay excited ng lahat sa paghanda sa pagdating ng December 25. Makakarinig na tayo ng mga magagandang awitin, nakakaruling sa social media, nakakapanood na tayo ng mga masasayang mga palabas, no? Siguro kung nakakarinig man tayo ngayon ng mga Christmas caroling, parang sa akin lang, parang bihira lang akong makakarinig. Dito sa aming lugar ay dapat last year ay naghahanda na sila ng mga magagandang parol. May makakita na ako na sa bawat tahanan ay may mga nakasabit na mga gandang parol. Pero ngayon ay parang ang lungkot-lungkot dito sa lugar namin sa Laguna. Wala pa akong nakikita na naglagay ng parol sa labas ng kanilang pintuan, sa ilang tahanan. At kabaliktaran naman ngayon, ngayon naman sa panahon natin ay ang maririnig natin araw-araw ay lahat ay nakaka-stress, no? Araw-araw nakakarinig tayo na meron na namang naapektuhan ng COVID-19, meron na namang nagkasakit, at makakarinig tayo na meron namang namatay. So,
iba-iba ang marinig natin. Parang wala na yatang good news, mga kapatid ko sa Panginoon, na ating marinig. So kung makatuon lagi ang ating pansin, ang ating sarili doon sa mga narinig natin, talagang nakaka-stress, no? So sa gabing ito, mga kapatid ko, ay ating pag-aralan ang buhay ni Apostol Pablo, no, na kung ano ang sikreto ni Apostol Pablo, na sa kabila ng lahat na siya ay nakulong ng sobra yatang halos 2 taon o sobrang 2 taon, na habang siya ay nasa kulungan, ay bakit sa kabila ng lahat ay nagkaroon pa rin si Apostol Pablo ng kagalakan sa buhay na. At ang ating pag-aralan ngayon, mga kapatid ko, ay mababasa natin sa Filipos chapter 1 verse 20 hanggang 30, no? Pero bago ang lahat, bago natin pag-aralan itong buong chapter nito, ay magbigay muna ako ng konting background tungkol kay Apostol Pablo. Ang Filipos ay isang pangunahing lungsod noon ng Macedonia, sa hilagang sabi dito sa hilagang probinsya ng Gracia. Ginawa itong isang kolonya ng Roma. Mabasa natin sa Act 16 verse 12. Sapagkat maraming mamamayan at sundalong Romano ang nakatira roon, ang unang pagdating ni Pablo sa Filipos ay nung kanyang ikalawang paglalakbay para sa kanyang pagmimisyon doon. Noon pa lamang ay pinangaralan ng Ebanghelyo ni Kristo sa kontinenteng Europa. Sa gayon, dito sa Filipos, unang ikinalat ang Ebanghelyo sa Europa mula sa Asia. Tandaan natin, mga kapatid ko, na ang Kristyanismo ay hindi isang relihiyong galing sa Europa o sa kanluran. Nagmula ito sa Asia. Pumunta si Pablo sa Filipos dahil sa isang pangitain kung saan ang isang taga-Macedonia na nagsabi sa kanya, mababasa natin, makikita natin sa Act chapter 16 verse 9 hanggang 10, pinapapunta siya at nanghingi ng tulong. So mayroon isang tao na taga-Macedonia na lumapit kay Pablo at nanghingi ng tulong kay Pablo. So ang unang dalaw ni Pablo sa Filipos ay sinalaysay sa chapter 16 ng Acts 11 hanggang 40. So muli siyang bumalik doon sa kanyang ikatlong paglalakbay, para sa ginawang pagmimisyon. So naniniwala ang mga Bible scholar, karamihan sa mga Bible scholar, naniniwala sila na sinulat ito ni Pablo para sa mga taga-Pilipos noong taong AD 60-61, habang siya ay nakabilanggo sa Roma. At naniniwala rin sila na ang kanyang liham sa Pilipos, Colosas at iba pang mga sinulat ay ganon din sa panahon yun na siya ay nakabilanggo. So, sa loob ng halos 2 taon o 2 taon na pagkabilanggo ni Pablo, ay marami siyang naisulat na aklat doon sa loob ng bilangguan na hanggang ngayon ay nagbibigay sa atin ng kalakasan, nagbibigay ng inspirasyon sa mga anak ng Panginoon, mga isinulat ni Pablo. At isa na nga itong Filipos ngayon na sa Philippians, Book of Philippians ngayon na ating napag-aralan. Isa ito sa isinulat ni Pablo. Ngayong gabi, mga kapatid, ating pag-aralan ang buhay ni Pablo, kung paano siya nagkaroon ng kagalakan sa kabila ng siya ay nasa bilangguan. So, mayroong isang katanungan dito na sinasagot ng 4 na sagot na ating pag-aralan. Pero samahan nyo akong bago ko tayo mag-umpisa ay buksan muna natin ang ating mga Biblia. Kung kayo ay mayroong mga Bible o mga cellphone, yung mga
Bible natin ngayon ay atin ang sinisave sa cellphone, no? Makita natin ang ating pag-aralan ngayon sa Pilipos chapter 1 verse 12 hanggang 30. Ang unang tanong dito na may 4 na sagot ay ito yung ating pag-aralan. Ang sabi dito, no, may tanong dito na how do you find joy in your circumstances? Paano nga ba natin matagpuan ang kagalakan, kaligayahan sa kabila ng mga pangyayari mo ating i-apply sa buhay natin ngayon na nararanasan natin ang mga pandemic sa buhay natin. So, sa part ni Pablo, ito yung tinatanong ng passage kay Pablo. Ang una, ang sagot dito mga kapatid, ang sabi dito, look beyond the circumstances to see the good result. No? Look beyond the circumstances to see the good result. So, kung ating babasahin ang verse 1, chapter 1, verse 12 and 4 and 14, ang sabi dito sa passage, ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, na ang mangyari sa akin ay nakakatulong ng malaki sa ikalaganap ng mabuting balita. In verse 13, nalaman ng mga bantay sa palasyo at iba pang narito na ako'y nabilanggo dahil sa pagiging tagasunod ni Kristo. And verse 14, at ang karamihan sa mga kapatid ay lalong tumitibay sa kanilang pananalig sa Panginoon. Hindi lamang yun, lalo pang lumakas ang kanilang loob sa ipinangaral ang salita ng Panginoon. So ito yung sinasabi dito, no? Titingnan natin na ang sabi sa verse 12 hanggang 14. Ang sabi nga dito, look beyond the circumstances to see the good result. So sabi ni Pablo dito, sa pagkabilanggo ni Pablo, mayroon siyang nakita sa kanyang kalagayan sa loob ng bilangguan. Nakakita siya ng dalawang resulta na nakapabuti sa kanya na sa loob siya ng bilangguan. Hindi inalintana ni Pablo, hindi niya tinitignan, hindi na naramdaman ang hirap na nasa bilangguan, hindi niya hindi niya iniisip ang kalagayan niya doon, kundi ang tinitignan ni Pablo yung maging maganda ang resulta. Yung nasa bilangguan siya na mayroong magandang kahinatnan, mayroong magandang resulta. Kasi nga ang sabi nga niya dito sa passage sa verse 12, kung ating basahin pag-ulit, sabi nga niya dito, ibig kong malaman ninyo, sabi nga dito, so ibig kong malaman ninyo mga kapatid na ang nangyayari sa akin ay nakatulong ng malaki sa ikalaganap ng mabuting balita. Amen. So ibig sabihin, sa mga sitwasyon na si Pablo ay nakulong, nakapabuti pa pala sa kanya. So may mga bagay, mga kapatid ko sa Panginoon, na kuminsan inaalaw sa atin ng Panginoon upang makita natin na sa kabila ng ating kahirapan, at the end ay mayroong magandang resulta na ibibigay ang Panginoon sa atin. Ang una nakita ni Pablo dito, kung anong magandang resulta, ang una, evangelism, pagbahagi ng ebanghelyo, no? At ang pangalawa ay yung encouragement. Sabi nga dito, noong siya ay nagbahagi, no, nung siya ay ibinahagi niya yung ebanghelyo, magandang balita, doon sa loob ng bilangguan, doon sa mga kasama niyang nabilanggo, at pati pa yung gwardiya, pati pa yung bantay ng kulungan ay tumanggap sa Panginoon. Sabi nga dito, nalaman ng mga bantay sa palasyo, sabi nga dito, iba pang mga narito na ako'y nabilanggo dahil sa pagiging tagasunod ni Kristo. At ang karamihan sa mga kapatid ay lalong tumibay sa kanilang pananalig sa Panginoon. Hindi lamang iyon, lalo pang lumakas ang kanilang loob na ipinangaral ang salita ng Diyos. So ang nakita ni Pablo dito mga kapatid sa kanyang pagkabilanggo ay dalawa na magandang resulta. Magandang resulta sa kanyang pagkabilanggo. Ito yung nakikita niya. Hindi nilampasan niya. Hindi niya tinitingnan kung ano yung hirap na kanyang naranasan, kundi ang tinitingnan niya na sa kanyang pagkabilanggo, mayroong maggagawin ang Panginoon na magandang resulta sa kanyang pagkabilanggo. At ito na nga, evangelism at encouragement. Lalong tumitibay
ang mga tao sa loob ng bilangguan, sa mga nakakarinig ng kanyang pagdisisipulo, pagkarinig na kanyang pag-share ng gospel, no? Pag pinakilala niya ang Panginoon, pinakilala niya ang kaligtasan, o nagba-Bible study sa doon, nagpipreach siya doon sa loob ng bilangguan, at yun na nga, ang lahat ay tumatanggap, lalong tumitibay ang kanilang pananalig dahil nakita nila ni si Pablo ay isang lingkod ng Diyos. Lalong lumakas ang kanilang loob. So, sa personal natin na buhay, kung atin itong i-apply sa panahon natin ngayon, no, ang COVID-19 ay itong buwan na ngayon. Hindi pa natin alam kung kailan ito matatapos. Huwag tayong makapokus sa mga bagay na nakaka-stress sa atin, mga kapatid. Sa part ko, sa buhay ko, masabi na natin na hindi talaga maganda itong pandemic na to, itong COVID-19 nito. Pero maniwala kayo sa hindi, ay meron ding nagawang kabutihan ang COVID-19 na ito. Noong tayo ay nasa loob lang ng tahanan natin, na hindi na tayo makakalabas ng bahay, no? Nagkakaroon kami ng fellowship ng aking mga anak, ng aking pamilya, at hindi lang po pamilya namin, kundi pati na yung mga kamag-anak namin na nasa Amerika, yung kamag-anak namin nasa Ireland, no? Na nag-o-online kami lagi, meron kaming devotion, at ang aking pag-Bible study, no, hindi nakakahadlang ang COVID-19, mga kapatid. Lalo pang lumakas at lalo pang tumibay yung aking pag-share ng Word of God kahit sa bahay lang ako. Kahit nag-o-online lang ako, ang daming naaabot ng aking pag-o-online kahit sa bahay lang ako. Hindi naging issue, hindi hadlang ang COVID-19. Siguro karamihan sa atin, lalo na sa ating mga pastor, sa ating mga leaders, alam naman natin na ang dami ring nag-o-online, ang dami ring nag-i-evangelize, no? Ang COVID-19 ay masabi na natin na sa other side meron ding nagawang kabutihan. Lalo na ngayon sa mga pamilya ngayon, sa mga misis na noon ay nagka-problema lagi sa kanilang mga mister na halos hindi na nila makasama sa bahay at laging wala sa bahay, no? Pero dahil sa COVID-19, nagkaroon na sila ng bonding, nakasama na nilang kanilang mga asawa. Sa part po naman ay ang masabi na natin ang lalong masaya at naging masaya noong nagkaroon tayo ng COVID ay ang aking mister. Dahil sa totoo lang, nung wala pa itong pandemic na to, ay lagi naman ang ating namang simbahan, ang ating gawain ay nasa ang GCA Cubao. So ako naman ay galing pa sa Laguna. Pag nasa Bible study ako, pag nasa church ako, ay kadalasan ay talagang inuumaga ako ng uwi. Pag umuwi ako dito ng bahay, talagang alauna na yan. Dahil kadalasan, ang masakyan ko pag uwi ay last trip na. So matagal pa ang tatakbuhin, ang ang last trip alas 10 o 9:30 ng gabi, at laging na-stress si mister pag nag-aantay sa akin na hindi pa ako makauwi, dahil ang sabi nga niya sa akin na hindi na ako bata para makauwi ng ganong oras. So ibig sabihin ay naging masaya si mister dahil sa COVID, sa mga nangyari, kaya lagi na niya ako nakikita na wala yung kanyang stress, no? So meron ding kabutihan sa other side, hindi rin naman maganda rin, no? So ibig sabihin, ang ibig ko lang sabihin doon, mga kapatid, na huwag tayong mag-focus, huwag nating i-focus ang ating paningin doon lamang sa hindi mga magagandang bagay. Kailangan din na ano din natin ang ating kaisipan na sa mga sitwasyon natin ngayon, sa nangyari sa atin ngayon, ay may purpose ang Panginoon, at ang ating makikita na kung ano man ang layunin ng Panginoon sa sitwasyon natin ngayon ay mayroong nagiging magandang resulta. Gaya ni Apostol Paul, Apostol Pablo, ang dami na niyang mga books, samantalang nung siya ay nabilanggo, sa loob ng bilangguan, nakasulat pa siya ng maraming books, at saka nakadisciple pa siya.
na bahagi pa niya ang kaligtasan, ang dami pang tumanggap ng kaligtasan. So, kaya si Pablo ay nagkaroon ng kagalakan. Alam ba natin mga kapatid ko sa Panginoon, ako naka-experience ako sa sarili ko na pag mayroong isang tao na na-sharean ko, na-witnessan ko, pag nakatanggap ito ng kaligtasan, hindi ko mailarawan, hindi ko maipicture sa sarili ko, sa puso ko na gano'n na lang ang tuha ko kung mayroon akong isang tao na napatanggap ko siya ng kaligtasan. So, sa buhay ni Pablo, hindi na niya naisip kung ano yung naramdaman niya, kung ano yung na-experience niya na kahirapan doon sa bilangguan. Dahil ang kanyang nakita, ang kanyang mind, nakapokus lamang doon sa magandang resulta kung bakit siya ay napunta ron. Alam niya na ang Panginoon ay may purpose sa buhay niya. So, pangalawa mga kapatid ko sa Panginoon, pangalawang kasagutan sa isang tanong, how do you find joy in your circumstances? Ang sabi dito, look beyond the personalities to see the priority. Basahin natin ulit ang Banal na Kasulatan, chapter 1, verse 15 and 19. Sinabi nga dito, totoo ngang pinapangaral si Jesus ng ilan dahil sa inggit, sabi dito, at nakikipagtalo, ngunit ang iba na may nangangaral na may tapat na hangarin. Ipinangaral nila si Kristo dahil sa pag-ibig, sapagkat alam nilang ako'y nabilanggo dahil sa pagtatanggol sa mabuting balita. And verse 17, sabi dito, ang iba'y nangangaral ng di tapat sa kalooban, kundi sa udyok ng masamang hangarin, sapagkat hangad nilang pasakitan ako, samantalang nabilanggo. And verse 18, sabi niya, ngunit walang anuman sa akin ang lahat ng iyon. Ikinagagalak ko pa nga ang mga nangyayari. Ikinagagalak ko pa nga ang mga nangyayari. Ang mahalagay na ipangaral si Kristo kahit sa anong paraan, tapat man o hindi, ang hangarin ng nangangaral. Ang isa ko pa, ikinagagalak. Purihin ang Panginoon sa sinabi ni Pablong ito. Ang sabi nga dito na look, sabi nga dito, beyond the personality to see the priority. Kung minsan, lagi tayong nakapokus sa ating personal, mga kapatid ko sa Panginoon. Pero si Pablo, hindi siya nakapokus sa kanyang pangsariling mga pangangailangan. Hindi siya nakapokus sa kanyang sariling nararamdaman. Kundi nakapokus si Pablo kung ano yung priority. Sabi nga niya dito, kung lagi tayong nakapokus sa ating mga problema, kung nagapos na ang ating kaisipan sa ating mga problema, sa ating mga pangangailangan, kung minsan mga kapatid ay hindi po natin marinig ang boses ng Panginoon kung nakapokus tayo sa ating mga sarili. Sabi nga ni Pablo dito, ang sabi nga ni Pablo sa verse, ang iba'y nangangaral na di tapat sa kalooban, kundi sa udyok lang na masamang hangarin. Kahit sa panahon natin ngayon, itong mga naranasan po ni Apostol Pablo ay nangyayari din po sa panahon natin ngayon. Marami ding nangangaral na gaya-gaya lang, marami ding nangangaral na gawa lang sa inggit, at marami ding nangangaral na ikaw nga ay nangangaral ay nandun din pa rin yung nagsisiraan, kapwa Kristiyano nagsisiraan, kapwa manggagawa ay nagsisiraan. Ako sa personal kong buhay, naranasan ko po ito mga kapatid ko sa Panginoon. Pero ang sabi nga ni Pablo dito, tapat man o hindi tapat yung mga nangangaral. Ibig sabihin, ikinagagalak pa nga niya. Kahit sa anong paraan, basta na ipangaral si Kristo, basta na ipangaral yung tungkol sa kaligtasan, ay sabi nga ni Pablo, masaya ako. Sabi niya, ang nangangaral ng Ebanghelyo, sabi niya, kinainggit sa akin, bahala na kung galit sila sa akin, bahala na kung sinisiraan nila ako, oo, wala akong pakialam sa kanila, sige, magagalit sila sa akin, basta ako, patuloy lang ako sa aking ginagawa, hindi ko titignan ang aking sarili, kung paano nila ako inalipusta, kung paano nila ako kinainggitan, kung paano nila ako sinisiraan, basta ang aking layunin ay maipahayag ko ang Ebanghelyo ni Kristo. Maipahayag ko sa lahat ang kabutihan ng ating Panginoong Kristo. Masabi ko sa lahat ang kaligtasan
ang tungkol sa mabuting balita. So, yun ang sinasabi ni Pablo. Kaya ang sinabi dito, kung bakit si Pablo ay nagkaroon siya ng kagalakan, hindi niya tinitignan ang kanyang personal na mga problema, ang kanyang personal na mga naramdaman, ang mga personal na mga hadlang, kung ano man ang mga paglalait sa kanya, sa mga ginagawa sa kanya. Ang dami din niyang mga kahirapan nung si Pablo ay nagmi-mission, ang dami din niyang nararanasan, mga kapatid, na paghihirap. Pero goon pa rin siya, nakapokus pa rin ang kanyang isip, ang kanyang paningin, nakapokus pa rin ang kanyang layunin na ang sa kanya lang ay maipangaral ang mabuting balita. So, nandito tayo sa pangatlong sagot sa isang tanong, no? Look beyond the temporary to see the eternal. Sabi nga dito, sa tanong, how do you find joy in your circumstances? Ito yung isang tanong. So, ang sagot ng pangatlo, look beyond the temporary to see the eternal. Kung tayo ay nakapokus sa mga bagay na temporary lamang, no, ay mabibigo po tayo, mga kapatid. We live in a perishable world. It is all subject to decay and destruction. Namuhay tayo, nandito tayo, nakatira tayo dito sa mundo na walang tumatagal. Lahat ay masisira lang. Lalo na nga kung tayo ay mag-ipon ng kayamanan, no? Ang sabi nga sa isang passage sa Mateo na huwag tayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa dahil yun ay kakainin lang ng kalawang, kakainin lang ng, sabi dito, kakainin lang ng tanga, ang kakainin lang ng kakalawangin lang tayo ay mag-iipon ng kayamanan dito sa lupa, at mas maganda kung tayo ay mag-iipon ng kayamanan sa langit. Ano ba yung mga bagay na sinasabi dito ni Pablo, na ang sabi niya dito na look beyond the temporary to see the eternal. Hindi siya tumitingin sa mga temporaryong bagay, kundi ang nakikita niya yung mga pang-eternal, yung mga pang-everlasting, yung mga pang-matagalan. Dito ay mayroon akong nakikita dito na mga prinsipyo na ginawa ni Pablo dito. Ang una, lifetime commitment to ministry. So, ang ginawa ni Pablo, yung mga panghabang buhay, yung mga pangmatagalan na gawain, ay nag-commit. Nandun committed si Pablo doon sa kanyang gawain, lifetime commitment to ministry. Sabi nga dito sa verse 20, ang sabi ni Pablo, ito ang aking pinakanais at inaasahan, ay huwag akong magkulang. Sabi niya sa verse 20, ito ang aking pinakanais at inaasahan, at huwag akong, sabi niya, akong magkulang sa aking tungkulin, kundi magkaroon ako ng lakas sa lahat ng panahon upang sa mabuhay o mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Amen. Sa mabuhay o sa mamatay ay mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Christ shall be magnified in my body, whether it be by life or by death. So ito yung unang prinsipyo na sinabi ni Pablo dito sa passage na ito. Pangmatagalan, no? Pang-eternal, ito yung mga gawain. Habang nabubuhay tayo, mga kapatid ko sa Panginoon, habang nandito pa tayo, ang purpose po natin, no, bilang isang anak ng Diyos, bilang isang Kristiyano, kasama po yan sa layunin ng buhay natin habang nabubuhay tayo, no, ay yung lifetime commitment natin sa ministry. Lalo na po sa panahon natin ngayon, mga kapatid ko, ay ito na po yung pagkakataon na atin pong ibahagi ang gospel, ang ebanghelyo ni Kristo. Ito na ang pagkakataon natin, mga kapatid ko sa Panginoon, na hindi na po tayo Kristiyanong tutulog-tulog. Hindi hadlang sa atin na kahit hindi po tayo
makakabisita kahit nasa tahanan lang po tayo. Hindi po hadlang sa atin ang magbahagi po, magkaroon ng evangelism dahil high-tech na po ang panahon natin ngayon. No, ultimong mga bata, malilit na bata ay marunong nang gumamit ng cellphone o sa social media. Tayo ngayon ay kahit pinakamahirap pa siguro na tao dito sa bansa natin, kahit mahirap ka man, ay lahat na ngayon ay may mga gadget na at pwede nating ibahagi, mga kapatid ko sa Panginoon, ang salita ng Panginoon. No, sinabi nga dito ni Pablo, ang tinitignan niya yung pangmatagalan, lifetime ministry. At ang pangalawang prinsipyo dito, sabi niya dito, desire to be like Christ. Habang tayo ay nabubuhay, habang tayo ay nandito pa sa mundo, ang ating i-desire sa ating puso ay magiging like Christ tayo. Dahil sa pag-desire sa puso natin, kung ito yung layunin natin, mga kapatid ko, ay meron po tayong at the end, no, meron po tayong eternal life. Meron po tayong makukuha. Meron po tayong masabi na natin na kahinatnan. Na ang i-desire po ng puso natin, sabi nga ni Pablo dito, ay magiging gaya sa ni Kristo. Sabi nga dito, for to me, sa verse 21, maganda kasi ang translation sa English, for to me, to live is Christ and to die is gain. So, sapagkat sabi niya, para sa akin si Kristo ang buhay at dito pakinabang ang kamatayan. Para kay Pablo, mga kapatid ko sa Panginoon, habang siya ay nabubuhay, si Kristo na ang buhay niya. Ang bawat hininga niya, ang bawat pagkilos niya, ang mga plano niya, siguro, ang sabi ni Pablo, para sa akin si Kristo ang buhay. So, wala siyang bawat gagawin, bawat plano niya, bawat trabaho, bawat lakad niya sa buhay niya ay kasama niya ang Panginoong Hesus. Dahil para sa kanya, si Kristo na ang buhay. At ang kamatayan, ayun ang sabi dito. At ang kamatayan, sabi dito, ayun ang pakinabang. Tayong lahat ay mamamatay. Tayong lahat ay babalik tayo sa Panginoon. At doon lang natin matamo yung sinasabi dito na to live is Christ and to die is gain. Hirap nga tayo sa mundo habang nandito pa tayo. Ang dami pa nating mga pangangailangan, ang dami pa nating mga na experience na kalungkutan sa buhay natin. Ang dami pa nating mga problema habang tayo ay naririto pa, nabubuhay tayo dito, no? Ang dami sa panahon natin ngayon, ang daming nawalan ng hanap buhay, ang daming mga kampanya nagsasara, yung ekonomiya natin ay kung ating titignan ay masabi na natin na ang daming problema mga kapatid ko sa Panginoon ng ating bansang Pilipinas. Pero ito ay panandalian lamang dahil hindi naman tayo taga rito. Tayo mga alien lang. Ang sabi nga dito, darating ang panahon na wala nang pagluha, no? Wala nang gutom, wala na tayong maramdaman, wala nang karamdaman. At kung tayo ay babalik na sa Panginoon, ito na yung sinabi dito na to die is gain. Pakinabang. So ito yung mga prinsipyo, ito yung mga principles na ginawa ni Pablo habang nasa bilangguan siya. Ang una ay lifetime commitment to ministry. Kahit anong sitwasyon, patuloy siya sa gawain, patuloy siyang nagbabahagi ng Ebanghelyo. At ang ninanais ni Pablo habang siya ay nabubuhay ay magiging to be like Christ siya. Ang nais ni Pablo na mamagnify ang Panginoon sa buhay niya. At ang pangatlong prinsipyo dito ay to cherish, to love to others. Ibig sabihin na gusto niya, sabi niya dito na ibigin natin ang ating kapwa, nandun yung ating pagmamalasakit sa ating kapwa mga kapatiran, nandun yung ating pagmamahal, pagmamalasakit. Isang bagay mga kapatid ko sa Panginoon, pag sinabing
pagmamahal para sa akin lang sa my own experience, pag mahal mo ang isang tao, lalo na pagka alam mo na wala pa siya sa Panginoon, lalo na pagka alam na natin na hindi pa niya nakilala ang Panginoon, nandun yung ating pagtityaga, nandun yung ating pagmamalasakit. Una sa lahat, na sharean talaga natin sila sa gospel, sa ebanghelyo. Sharean talaga natin yung taong ito na upang malaman nila na makatanggap ito ng kaligtasan. Ito yung aking na-experience na pagmahal natin ng isang tao, nandun yung ating pagmamalasakit. Sa panahon natin ngayon, araw-araw mayroong mga balita na may namamatay sa COVID-19. Kuminsan ako, pag nanonood ako, pag nakikinig ako, nalulungkot ako. Ang unang katanungan na nasa puso ko, Panginoon, ito kayang mga taong ito na namatay ng COVID-19, ito kaya ay ligtas? Ito kaya, Panginoon, ay nakatanggap na ng kaligtasan? Kaya isa sa mga bagay na ating gagawin ngayon, isa sa mga bagay na ating tungkulin ngayon na lagi nating ipanalangin itong mga pasyente, itong mga na-COVID, itong mga nasa hospital, na sa sitwasyon nila ngayon, mga kapatid ko sa Panginoon, ay makilala nila ang Diyos. Na dito nila makita ang kabutihan ng Panginoon. Dito nila makilala ang Panginoong Hesus na walang ibang magbibigay sa kanila ng kagalingan, walang ibang magbibigay ng kaligtasan, maliban lang po sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya ito yung sinasabi ni Pablo na ang desire niya ay lifetime siya, na magkaroon siya ng gawain ng ministry. At ang pangatlong prinsipyo, sinabi ko na nga, na nandun yung mahalin natin ang kapwa, no? Nandun yung pagmamalasakit natin, na ang pagmamahal ay hindi lang yung magmamahal tayo na bigyan mo ng pagkain. Ang totoong pagmamahal ay nandun yung pagmamalasakit natin sa kanilang kaligtasan, na bisitahin natin kung alam natin na wala pa silang relasyon sa Panginoon, kung alam natin na hindi pa nila kilala ang Panginoon, ay nandun po yung ating pag-disciple sa kanila. Nandun po yung ating pag-share sa kanila ng Ebanghelyo ni Kristo. At ang pang-apat, last na ito mga kapatid ko, sagot sa isang tanong, ang pang-apat, ang sabi dito, how to find joy in your circumstances, ay ang pang-apat na sagot, look beyond the bad news to see the good news. Basahin natin ang verse 27 hanggang 30. Ang sabi dito, kaya nga mga kapatid, pagsikapan ninyong mabuhay ayon sa mabuting balita tungkol kay Kristo. Sa gayon, makabalik man ako sa inyong piling o hindi, makatiyak akong kayo'y nanatili sa isang layunin at sama-samang ipinagtanggol ang mabuting balita. Verse 28, huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway, pagkat ito ang palatandaang sila ay mapapahamak at kayo'y ililigtas ng Diyos. Ipinagkaloob niya sa inyo ang karapatang makapaglingkod kay Kristo, hindi lamang ang nananalig sa Kanya, sabi dito, kundi ang magtiis din naman dahil sa Kanya. And last verse 30, ngayon kasama ko na kayo sa pakikibahakang nakita ninyong ginawa ko noon at nabalitaan ninyong ginagawa ko hanggang ngayon. So, ito yon na ang dapat nating titingnan, makapokus tayo, huwag tayong makapokus ngayon sa bad news, kundi ang lagi nating titignan ay ang good news lagi. Maraming ang, gaya nga ng nasabi ko, sa time natin ngayon, marami tayong mga bad news na naririnig mga kapatid na makapapa-discourage sa atin, na makakapa-stress sa atin. Pero doon tayo makapokus sa good news lagi, sa resulta, no? Balikta rin na ang bad news, pag mayroong bad news, mayroon din talagang good news. At ang good news dito ay patuloy nating ipamahagi ang ating Panginoong Jesucristo. Patuloy tayong magbahagi ng Ebanghelyo. Maraming mga paraan mga kapatid sa pagbahagi ng ating Ebanghelyo. Kung hindi ka man marunong mag-Bible study, kung hindi ka man marunong mag-share, ang mga pastors natin ngayon sa GCEA, mga senior pastor, Pastor Derio, yung mga Dutosme brother, lalo si Pastor Derio, araw-araw, gabi-gabi, mayroon siyang Bible study. Gabi-gabi talaga yan. Napakaganda kung ating pakikinggan.
Yun lang mga turo ng ating pastor, turo lang ni Pastor Dirio, ni Pastor Dong. Isang bagay lang na nakagawa tayo ng kabutihan, isang bagay lang na may ministry na tayo, i-share lang natin sa kapwa natin ang kanilang tinuturo. I-share natin, i-forward natin sa Messenger, i-forward natin sa Facebook, no? Kahit saan-saan pa yun makarating. Ako mga kapatid ko sa Panginoon, sa pakikinig ko sa kanila, nakaabot na hanggang Amerika, nakaabot na hanggang Ireland. Ano yung mga turo ng ating pastor, nilang Pastor Dirio, sinisend ko na. At mayroon nga akong nasharean doon sa Mangagoy na blessed talaga siya. Kaya pagdating ng linggo, o ang sabi niya, gabi-gabi ay sinusubaybayan na niya ang Bible study, ang turo ni Pastor Dirio. Ito yung masasabi natin na ito yung good news na pag nag-focus tayo mga kapatid sa bad news, hindi na natin marinig ang good news. Kasi ang masaksak sa isip natin ay puro na lang bad news. Dapat ang laging masaksak sa isip natin ay yung puro good news, yung mga encouragement, yung mga pangako ng Panginoon, yung love ng Panginoon, yung pag-care ng Panginoon sa bawat isa sa atin. No? Na mayroon na tayong mga marinig ngayon ng mga social media, mayroon ng mga nagtuturo ngayon. Mas maganda nga ngayon para sa akin, itong COVID-19 mga kapatid ay naging blessing. Yun na nga, masama, pangit kung ating isipin, dahil pangit naman talaga itong virus na ito. Pero sa kabilang banda, sa kabilang side, ay maganda para sa akin dahil lalo akong kumbaga lumalalim, lalo akong nag-aaral, lalo akong nagsasaliksik sa Word of God. Dahil lagi tayong nakakarinig ng mga magagandang mensahe sa mga ibig sabihin ng mga magagaling ng mga pastor, no? Ito, bago ako magtapos, may challenge dito ng Panginoon. God challenge. Itong binasa ko mula verse 27 hanggang 30. Ang sabi ng Panginoon, stand firm in one spirit. Maninindigan tayo mga kapatid sa ating pananampalataya. Maging matatag tayo. Sabi nga ni Pablo, ang lahat ng nashare niya, ang lahat ng nakarinig ng magandang balita ay lalong tumitibay, lalong tumatapang at naninindigan sila sa kanilang pananampalataya. At ipagtanggol natin mga kapatid ko sa Panginoon ang magandang balita ni Kristo. Huwag tayong matatakot, hindi talaga maiwasan sa time natin ngayon na mayroong mga oposisyon, mayroong mga maninira, dahil nandito pa tayo sa mundo ng makasalanan, no? Makasalanang mundo, at hindi talaga maiwasan niya, may maiinggit sa atin, pero hindi ito dapat makahadlang sa ating layunin, mga kapatid ko sa Panginoon. Magandang halimbawa ang buhay ni Apostol Pablo. Ano nga ba ang sikreto ni Pablo? Na sa kabila ng kanyang pagkabilanggo, bakit may kagalakan sa kanyang puso? Lalo siyang lumalakas. Ano nga bang sikreto ni Pablo? Isa lang ang sikreto ni Pablo mga kapatid. Dito sa chapter 1, verse 21 and 30, kung ating basahin ulit ang banal na kasulatan, ay ang sabi lang ni Pablo dito, ang secret lang niya dito is Christ-centered sa kanyang buhay. Si Kristo ang sentro sa kanyang buhay. Sabi nga dito, balik ulitin ko, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Ito yung sikreto ni Apostol Pablo. Kaya lagi siyang masaya. Wala nang kasing saya mga kapatid ko sa Panginoon kung ang sentro ng buhay natin, sentro ng isip natin ay ang Panginoong Hesukristo. Tayo po ay manalangin. Nawa po mga kapatid ko sa Panginoon ay na-bless kayo sa mensaheng ito, sa gabing ito. Manalangin po tayo. Amang banal, Diyos naming makapangyarihan sa lahat. Panginoon, sa mga oras na ito, lubos po kami nagpapasalamat sa mga salita mo na aming napag-aralan. Salamat po sa buhay ni Apostol Pablo na nagbigay po sa amin ng encouragement, mga Panginoon. Dalangin po namin na nawa po, Panginoon, ay tulungan mo po kami, Panginoon, na instead, Panginoon, ay makita namin ang mga
bad news, kundi sa good news po kami mag-focus, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, dahil hindi po namin kaya kung kami lang po, Panginoon. Inanyayahan po namin, Ama, ang iyong dakilang Espiritu na patuloy po, Panginoon, na mag-guide sa lahat namin gagawin, Panginoon, Father God. Bless mo po ang iyong mga anak, Panginoon, sa mga oras na ito, lalo na po, Panginoon, yung mga nakakarinig po, Panginoon, ng iyong dakilang mensahe sa gabing ito. Marami pong salamat. To God be the glory. In Jesus' name we pray. At ang lahat ay magsasabi na, Amen.